ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na. Selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, bida at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Hello! Yes! Welcome back to P-Pop Live! Yes! Ano na sa P-Pop? Paris Pastoral Accompaniment Program. Yes! Dapat naman memorize na natin yan. Nakakapitong, ano na tayo? 7 taon. Actually sa P-Pop Live, parang 2 years, kasi nag-start tayo nung COVID. 5 years tayo. Yan, sa P-Pop Live. Biro mo, magpapasalamat pala tayo sa COVID. Dahil kung hindi nagka-COVID, wala tayong P-Pop Live. Ang galing talaga ni Lord, no? Ginamit niya yon. So, Yeah. hindi naman para lahat negative. No, may positive din talaga. Basta si God ang gumawa. Paano negative? Ay, sabi, hindi pala positive. Ay, hindi pala negative. May positive din pala. Pero ayoko maging positive sa COVID. Ganun, ano? Anyway, so ngayon naman, i-introduce po natin. Sino nga Okay. speaker natin? Si Brother Chris Hilario ng Ligaya ng Panginoon. Yes! Walang perpektong pamilya. Totoo po yun. Wala pong perpektong pamilya. Pero totoo din po na kahit hindi perpekto ang ating pamilya, hindi imposible matutong magmahal ang ating pamilya sa tulong at grasya ng Diyos. Ito yung bilin ni Pope Francis sa atin sa sulat na Amoris Laetitia. Our families need to constantly grow and mature in the ability to love. Yan po yung pinanggit sa akin ng Pope Francis. Pero alam niyo po, pinanggit din po yan ni San Pablo nung sumulat sa mga sa community sa Roma, no? Yung in-encourage tayo po, do one another in love and service. Ito yung journey o paglalakbay na tinutukoy po natin. Isang paglalakbay na kasama ang iyong asawa. Opo, yung magandang babae na nakapamilya, yung napakagwapong lalaki na nakapamilya. Isang paglalakbay na kasama ang iyong anak. Anumang edad, pugi sa tanyo. Katuwang at iba't ibang tao, kasama ang Diyos sa paglalakbay na ito. Kaya po noong June 2022, nung nagkaroon po ng World Meeting of Families sa Roma, nanawagan si Pope Francis. Nanawagan siya sa lahat ng mga parokya sa buong mundo na maglaan ng mas mahabang panahon para maihanda ang mga nais pakasal at tinatawag sa bukasyon ng pagpapamilya. Tuloy ito yung panawagan ng Amoris Laetitia para sa mga parokya, para sa mga paaralan at mga institusyong simbahan na tulungan at suportahan ang pagtataguyod ng buhay pamilya. May dalawang simple suggestion po si Pope Francis. Dalawa lang po yung simple. Napaka-wise po ng ating Santong Papa. Una, simulan na mas maaga at paglaanan ng mas mahabang panahon ang paghahanda. Pangalawa, hikayatin na mas maging aktibo sa buhay simbahan ang mga pamilya, ang mga may asawa. Nanawagan si Pope Francis na samahan natin sa paglalakbay ang maraming mga pamilya. Nag-celebrate po kami ng aking asawa ng aming 20th wedding anniversary. Lubos po kami nagpapasalamat sa Diyos, pero lubos din po kami nagpapasalamat sa mga tinatawag namin pastoral leaders at mga kasama sa Ligaya ng Panginoon community na gumabay sa aming mag-asawa. Bago kami magpakasal, pinayuhan ako ng aking leader. Sabi niya,
umattend kayo ng Discovery Weekend Retreat. Nung nasa retreat kami ng aking asawa, nagkaroon kami ng pagkakataon na pag-usapan at ipagdasal ang iba't ibang mga bagay na hindi naman typical na pag-usapan kapag nagkaka-romantic date na kayo. Diba? Siyempre, alam mong mag-usap kayo kapag nanonood kayo ng sine o nag-gintigan kayo. No? So nagkaroon kami ng pagkakataon para ko at ito, pag-usapan nito. Sa retreat, pinaliwanag namin ang background at kasaysayan ng kanya-kanya naming pamilya at kinilala namin kung ano naging influensya nito sa mga paniniwala namin. Binigyan kami ng pagkakataon na ipaalam at pag-usapan ang mga preferences namin. Tulad ng kailan namin gusto magkaanak, ilan, at ano ang pagitan sa edad. Kaya nyo, kakulong mo, bagay hindi ko na lang i-announce mo. So, pinag-usapan namin yun. Balak ba namin manatili dito sa Pilipinas o balak namin manirahan sa ibang bansa? Kami ba ay makikitira sa aming mga magulang o bubukod pa kami? Napakarami ng mga bagay na binigyan kami ng pagkakataon na pag-usapan kayo bago kami magpakasal. Para mapag-isipan namin mabuti kung itutuloy ba namin o hindi. Sa awa ng Diyos, natuloy naman po. Natuloy po ang aming kasal. At pagkatapos ng aming kasal, patuloy po kami dumalo sa mga prayer meeting, sa mga seminar at retreats ng ligaya ng Panginoon. Katulad po ng mga dinadalohan niyo po dito dahil organize ng Commission of the Family. Namulat kami sa kahalagahan ng pagdarasal araw-araw, hindi lamang ikaw, kundi kayo mismo mag-asawa nagdarasal sabay sa pag-aaral ng salita ng Diyos at paglalaan ng panahon para tumulong at magbigay sa kapwa at sa simbahan. Sa panahon ng pagsubok, naalala ko na hindi kami nag-iisa. May mga kasama kami sa paglalakbay na nagdarasal at handang tumulong sa amin. Sa panahon ng pagsubok, naalala ko na kasama namin ang Diyos sa paglalakbay at hindi niya kami pababayaan. Ilan lamang po ito sa napakaraming naming personal na karanasan kung saan pinanad ang aming pamilya na may gumagabay sa aming paglalakbay. Katulad po nung nagkasakit ng cancer ang aking asawa. Katulad po nung nawalan ako ng trabaho. Nung kinailangan unawain at suportahan ang aming mga anak sa mga pinagdaraanan nila. Sa mga panahon ng pagsubok, naalala ko ang puno na bilang asawa, ama at haligi ng aming tahanan, ako ay may pananagutang pamuno, ipagtanggol at alagaan ang aming pamilya. Imagine nyo lang po sa mga pagsubok na yun, ako pa akong nanghina at iwanan ko ang aking pamilya. Yan ang laging bumulit sa aking isip na tabi. Kinakailangan akayin po ang aking pamilya. Hindi po madali ang paglalakbay. Hindi po mawawala ang pagsubok. Hindi po perpekto at hindi po magiging perpekto ang ating mga pamilya. Hindi rin po perpekto o walang kapintasan ang mga pamilya at taong handang sumama sa ating paglalakbay. Pero objective natin na kasama ng Diyos paglalakbay ito. At ang Diyos ang may pag-ibig. Ang Diyos ang tunay na ligaya. Kaya kapag kasama natin ng Diyos sa paglalakbay na ito, ang paglalakbay ng ating pamilya, magiging paglalakbay na may pag-ibig, isang paglalakbay na may ligaya. Kayo naman po ang tatanungin ko, kamusta naman po ang paglalakbay ninyo? Kamusta naman po ang paglalakbay ng inyong pamilya? May gumagabay po ba? May kasama na po ba kayo? Nararamdaman niyo po ba kung kasama niyo ang Diyos sa inyong pamilya? Gusto niyo po bang may umakay at gumabay sa inyong buhay, may asawa at buong pamilya? Gusto niyo po ba? Ayaw niyo po? Gusto niyo po? Kung interesado po kayo po, inaanihan po namin kayong lapitan mga si Brother Jude Fortado at Brother Jude Marfon at ang lahat po na hinahanda ng Commission of the Family sa tulong ng iba't ibang samahan dito po sa parokya ng National of Mary of Christian. Muli isang magandang umaga at pinagpapara po sa inyong lahat. Salamat po. Napakinggan niyo po yung sinabi ni Brother Chris. Siguro naman talagang medyo intinding ano ba itong accompaniment na to? Totoo yan, no? Di ba parang
kahit nga sa magsasaka, hindi ba nagtanim ka, tanim, ang hirap-hirap magtanim, pero pag tingin mo, pag tumubo na, Ayan, ayan. wow, Oo. talagang ang ganda. Gano'n din tayo sa accompaniment, Yes. nagtatanim tayo, ang hirap kakausapin, talagang you give your time, pero pag nakita mo na iba na yung aliwalas ng mukha niya, ngumiti siya dahil dati nakasimangot siya sa problema niya, parang wow, ang saya-saya, 'di ba? So, ito nga yung pinapaliwanag ni Brother Chris. Pagka nagsimula ka na magtatag ng pamilya mo, there will always be the temptation, the trial, yung panunukso ng demonyo, and yung ating kahinaan. So, those are the factors na kaya medyo mahirap. They have to work it out together. May Yes. effort talaga, di ba? Kung halimbawa ganun ang mangyayari sa pamilya, there must be some effort on your part. Now, we want to help you kung paano ba natin magagawa yung matulungan sila doon sa kanilang effort, di ba? Kapareho nung sinasabi ni Brother Chris, no? There will always be challenges, yung demonyo at yung ating kahinaan. Ang na-experience kasi natin, no, doon sa mga nag-asawa, pagkatapos ng kasal, parang ang ganda ng takbo ng kanilang pagsasama. Tawag natin doon yung romance stage. Yes. So, walang nakikitang problema. Pero, dumarating ang problema na habang sila ay magkasama. So, ito na yung disillusionment. Yung kanila expectation, hindi na nangyayari. Nagkakaroon na ng pagbabago, which causes some stress. Or yung kanila nang simula ng mga arguments, pag-aaway. Ito yung time na kailangan nyo na ngayon itong ating programa. Normally, this is the time na pagka nagsisimula na yung inyong mga problema, yung inyong disillusionment, lumilitaw na, yung mga bad habits, yung mga annoying habits, nagsisimula na lumitaw, this is the time that you need to be accompanied. Yes. Yan. Kaya sabi namin, dapat willing kang magpa-accompany so that tayo sa simbahan naman try to prepare something para masamahan kayo sa inyong paglalakbay. Yes. Matulungan kayo sa inyong effort para talagang mabuo in accordance with the desire of God, the plan of God para sa ating pamilya. Ano ang ginagawa ng ating simbahan? Right now, nagtulong-tulong ang iba't ibang family communities para makapagbuo ng programa para sa ating mga young couples na nagtatatag ng kanilang pamilya. Yan. So ngayon, naisip natin parang hindi lang naman young. Yung iba kahit na matagal na, hindi pa rin nila magawang maitatag na maayos ang pamilya nila. Yes. So actually talagang ito ay for mga couple o mga mag-asawa. Yes. Ano? Kahit matagal na silang mag-asawa o bago pa lang na meron po talaga kayong makukuha dito sa programang ito. Yes. So, ang mga kapartners natin sa ngayon na nag-commit, na tumulong sa atin, ito yung Couples for Christ, Ligaya ng Panginoon, at saka yung Paris Pastoral Spiritual Companions ng ating Diocese of Parañaque. Tayo bubuo ng isang programa na tawag natin dito ay yung Post-Cana Program. Ito yung mga pagtuloy dun sa ginawa nating marriage preparation program o kaya yung pre-Cana na tinatawag. Alam naman natin na hindi talaga mapag-uusapan lahat ng dapat pag-usapan sa pre-Cana. Kaya kailangan magtuloy yan doon sa tinatawag natin post-Cana program. Marami po kasi talagang problema ngayon, no? Kasi ang mga bata exposed sa mga gadgets, sa mga social media. Tayo din naman, busy. Ang mga asawa ngayon, lahat nagtatrabaho. Hindi pares noon, talagang ang nanay ay nakapako sa bahay lang. So talagang kailangan ng parang third party. Ito po yung third party na sinasabi natin, na third party si God po. No, we are just instruments of the Lord para maibaba sa inyo ang gusto niyang iparating sa inyo.
And alam niyo po, no, ito lagi kong sinasabi, na lifetime, no, ang marriage. Di ba? Diyan yan, sabi sa vow na till death do us part. Now, kung lifetime yan, ano ba naman po yung siguro maximum na yung 2 oras na ibibigay nyo sa isang buwan for a lifetime na kapalit? Hindi ba ba? Yeah. So ito kasing mga partners natin, they are an exclusive community. Yes. So ibig sabihin, talagang nakaprograma yung kanilang mga talks, mga seminars, merong commitment, kaya may membership yan. So that lahat talaga nakaprogram. Hindi yun sa atin, is only for those who are not yet prepared na pumasok sa isang covenanted community. Yeah. Kasi marami rin ang porsyento ng mga Oo. hindi gusto mag-commit. Ito po yung mga taong sobrang busy, wala silang time para makasama sa mga covenanted communities. Ito po yung pwede ninyong attendan. Ano ba ang ating magiging programa? Binubuo po yan sa tulungan ng mga iba't ibang community, na covenanted communities at ang ating simbahan. Open to everyone. Yeah. No? Kaya pwede po kayo pumunta dito sa Mary Help and you can attend this. Try natin na ilalagay na natin yung Schedule. pati yung mga topics, advance na ninyo malalaman para alam na nyo, ako dito tayo mahina, dito tayo. Yeah. Ito mukhang okay tayo dito pero attend tayo para ma-share naman natin kung anong ginagawa natin dito. Pwede rin yun. So this is not only exclusive for those na may mga problema. Ngayon kung maganda yung inyong samahan, you can also attend here para naman ma-share ninyo. Makatulong sa iba. Kayo sa iba. So it becomes a service, di ba? Oh. Okay, abangan ninyo yung aming mga announcement dyan, yung nasa OMG group chat. Yan, lagi kayong magbabasa ngayon to be updated dun sa ating mga schedules. Yan, okay. O ngayon, ano naman ang part ninyo? You should also have your own program. Yan, ano? Kailangan muna, lagi nyong i-remind ang bawat isa that this family is a gift from God. Now, we will treasure it at sana meron tayong ma-pick up, commit to a once a month na ating mga formation para ma-resolve. And also, kung nagkakaroon na ng problema, pwede naman kayong tumawag sa amin for a one-to-one counseling. Libre po yan. Yan, libre lahat yan. So yun yung inyong commitment. First, try to always remember that family is a gift from God. Kung gift ni God yan, it must be a happy journey. Kahit na maraming mga challenges, maraming obstacles, but it can be a happy journey. Di ba? Yes, since Okay. it is a gift from God, God will also give you someone to accompany you. It's about accompaniment. Okay. Okay, so we'll see you again next week. Bye-bye. Bye!